Love question of the day, dapat nga bang ibigay ni Mister ang lahat ng kanyang kwarta kay Mrs.? Ang dami na naman mga Mrs. na nagsisagot, ang gagaling. Si Helen Sabadera, sabi niya, ang Mister ko ay taxi driver. Ay ang binibigay niya sa akin lahat ng kita niya. No need na sabihan ko pa siya. Congratulations po sa inyo. Bait. Ayan, sabi naman ni Malu Santos, okay lang. Basta ba mahusay din mag-budget naman itong si Mrs. Ay, totoo naman po yan, ha? Kailangan ay, yung iba naman kasi, sige, isurrender mo sa akin. Ako nang bahala dyan. O, biglang, Mars, halika na pa. Straight tayong buhok. Mars, halika na. Samahan mo ko. Magpapapedicure ako kahit na ang nipis-nipis na ng kuko ko. Diba? May pakukul-kul muna ako. Ganyan. Tigilan nyo yan, nag-triangle na yung mga kuko nyo sa paa. O, naubos na. Gasgadong gasgad. O, ito si Jomer Ramos, sabi niya, ako, oo, sige, para iwas duda na lang. Iwas hinala na may babae. O, bibigay na lang. O, ito, si Gloria Enriquez, dapat mag-iwan na siya ng para sa sarili niya. Kung iaabot niya lahat, then araw-araw, hingi, mahirap din naman yung ganon. Ikaw pa tuloy ang nanghihingi sa kinita mo, which is, ayan, isa ho yan sa mga, mamaya, sasabihin ko naman din po sa inyo. Ano? Ayan, sabi ni Rochelle Hilario, hindi naman, wag naman lahat. Kailangan rin niya na magtira para sa sarili niya para hindi naman bungangaan ng asawa niya. O lalo na nga kapag hihingi, bibigay mo sa akin tapos hihingi-hingi ka rin ka. Ganyan. Oo, alam nyo na mga nagagawa natin sa mga sumasagot ng depende. Hindi ko nakikita yan. Akong bahala sa depende rito. Ayan, sabi niya, Mom's Kitchen, ang ATM ng mister ko ay kusa niyang ibinibigay sa akin. Ayaw ko nga noong una kasi mahirap mag-budget, ha? Kasi parehas kaming full-time na nagtatrabaho pero wala naman ako nagawa. Tapos hihingi na lamang siya sa akin kapag kakailangan niya ng pera. Pero in fairness, may mga ibang source of income din si mister. At minsan, ibinibigay niya pa din sa akin yung extra income niya dahil alam niyang kailangan namin ng mas malaking budget para sa studies ng mga anak namin. Sa panahon ngayon, kailangan hindi lang talaga isang source of income mo eh. Dapat multiple para matugunan ang pangangailangan ng mga anak. Just saying po. Ayun, ang galing naman. Ayan, si Jessie Luciano, sabi niya, ibigay ang lahat para wala nang usapan. Sa panahon ngayon, importante na meron kayong tiwala sa isa't isa. Okay? Sabi naman ni Dang Tafalia, para sa akin hindi. Unang-una, may mga pangangailangan din naman si mister na mga bibilhin at minsan nga meron din mga humihingi na relatives. Depende sa asawang babae kung makasarili o madamot sa relatives ng lalaki. Well, just saying. O yan, sabi ko nga, wala naman pong tama o mali sa inyong mga opinion. Ayan, sabi rin ni Giselle Javier, hindi naman po lahat. Kailangan may matira po para kay mister naman. Ngayon, si Marianne Dakibig, hindi pwede, kawawa naman si husband, wala na siya magagamit. Grabe naman kung ibibigay ang lahat doon kay wifey. Ayan, sabi ni Lolita Dardar, hindi dapat na ibigay lahat ng pera kay misis, lalo na't OFW si mister. Ayan, maraming salamat po sa napakarami yung sagot, ha? Ang galing. Pero halos yan ang tinatakbo nung Yung iba, syempre, karamihan sa mga sumagot po ng oo, ibigay nyo lahat, ay sila ho talaga mga misis. Sila mga misis. So may bias. Ayan. Pero yung iba rin naman, 'di ba? Ay sinasagot nila, teka, yung practical lang. Meron din mga pangangailangan na gastusan si mister, 'di ba? Siya na nga yung nagpakahirap, siya pa yung siya pa yung tila nang hihingi rin. Ayan, wag lang rin naman talaga ang daming talaga nun wag lang rin naman talaga naabot dun sa punto na tila namamalimos si mister. Okay? Alam nyo, tama yan, ha? Isa sa mga seremonyas nung kasal, di ba? Anuman yung pagbibigay ng aras. Kung makikita nyo, kapag ibibigay ni mister yung aras, 'di ba? Gaganon tapos tatakpan pa yan. Ibig sabihin nyo, yung pinaghanap buhayan niya, yung kinita niya, ipagkakatiwala kay misis. Pero aminin natin na hindi rin naman na porke ikaw ay ginang ng tahanan ay magaling ka mag-budget.
'Diba? At syempre yung iba naman ay hindi komportable na ibinibigay na lamang dahil nga ho sa pagiging mapagmalabis nung iba. Nag-iiba-iba kasi ang ugali ng tao. 'Diba? Ideally, talagang at sa pag-usad ng panahon, si Mister kasi noon, nung unang panahon, ang nasa labas at naghahanap buhay, samantala si Mrs. nasa tahanan kasama mga anak. Na itinataguyod ng pamilya, 'di ba? Yan yung pero sa makabagong panahon kailangan ay matalino tayo. 'Di ba? It doesn't really matter na kung ibibigay mo ang lahat ng sweldo mo kay Mrs. Dapat ikaw sa sarili mo, kahit ako ako, I'm proud to say hindi kinukuha ni Mrs. yung ATM ko. Kasi baka sabi niya, ang ibinibigay mo dapat may laman. Huwag mong ibibigay yung bagay na basura. Wala akong laman Kadalasan hindi. Pero hindi, nagtutulungan kami sa pagbabudget, 'di ba, ng kwarta. Does that mean wala akong tiwala kay Mrs. sa pagbabudget? Of course not. Does that mean walang tiwala si Mrs. sa pagbabudget ko? Of course not. 'Di ba? It's a mutual understanding at meron kaming mutual respect pagdating sa mga bagay na 'yan. Dahil sa ako madalas nasa labas, ako mas prone na gumagamit ako ng sasakyan, ng motorsiklo, paminsan-minsan. Papaano kung maflatan ako? This is a true story, no? Ng isang malapit sa akin na naflatan siya somewhere. Naflatan somewhere kahit kumuha ng segunda manong gulong para lang makabiyahe pauwi ng bahay, hindi ho kinaya. Nagpapaalam pa sa misis at pinoproblema kung paano makukuha yung pera. Wala pa yatang Maya noon, wala pang GCash. 'Di ba, yung online transfer, hindi paano 'yan susunduin ka pa, 'di ba? Doble lalo yung gastos nang dahil dun sa nandun kay misis yung ATM ko 'Di ba? Nakakatawa pero hindi maganda lalo't ikaw yung nasa labas. Kailangan meron kang kwarta. Ngayon, kung sa tingin mo medyo bulagsak ka sa pera at si misis ay nasa bahay, marunong maghawak, ipagkatiwala mo. Totoo yan. 'Di ba? Magkaroon kayo ng mutual fund. Ganyan, doon nyo ilalagay yung mga kwarta ninyo. Diskarte ang kailangan. At syempre, huwag din masyado magastos kapag ka nakikita nyong lumalaki yung naiipon nyo, no? Yung iba kasi kapag ka lumalaki na, ayan na, nagiging pakawala na sa pera. Yun nga, yung bulagsak, kaya magastos, makapritsyo na. Huwag sanang pasukin ng ganung kademonyuhan ng inyong mga utak pagdarating yung ganung pagkakataon. Pero maganda talaga dyan, may pera si Mister, may pera rin si Mrs. Ayan, depende kung sino sa inyo yung kailangan ng control at kung sino ay marunong mag-control, siya ang mamahala sa inyong kayamanan. Kayo naman po ang aani niyan 'di ba, sa mga susunod na panahon. Tiwala. Tiwala sa pagmamahalan at respeto sa pinaghirapan ng inyong partner, yan po ay dapat na wag mawala.